Pakinggan natin mga kaibigan itong mainit na naging sagutan ng ilang mga senador ni General Torre, General Marbil at ng Justice Secretary Remulla tungkol doon sa pangatlong hearing ng Foreign Relations Committee ni Senator Amy Marcos. May kaugnayan pa rin doon sa pagkakakulong ng dating Pangulong Duterte. Pakinggan natin itong report na ito at kayo na po ang makapagpapasya kung anong nangyari at anong dating ng hearing na ito na sinasabi nilang in aid of legislation. Sagot ni Torre, The order that I received from the Chief of the Philippine National Police is to serve the warrant and ensure his delivery to the 250th Wing, to the team that will deliver him to The Hague. pero nalabuan dyan si Senator Bato. I have a team You of are the one there. Wala si SOG doon. Ikaw ang nagkarga sa kanya sa aeroplano. Kaya tinatanong kita, who gave you the order? Sir, I take my orders from the Chief of the Philippine National Police. Pero nang si PNP Chief Marbil na ang tanungin, in-invoke niya ang executive privilege. So, General Bell, are you lying? Sir, I'm not lying, but I just want to have the executive privilege po regarding this matter. The Ay, separation. nandito na tayo eh. Executive privilege ka dyan. Dito na umalma si Justice Secretary Boying Remulla. That's why we didn't want to attend the last hearing because this is what we were expecting, ma'am. We didn't want to be bullied into a No, position. we're not bullying you, sir. We're not I bullying think you, that sir. Giit pa ni Remulla, you're trying to make people admit something that they will not admit. nanindigan si Remulla na sumunod sa due process ang pag-aresto kay Duterte dahil 7 taon nga raw nag-imbestiga ang ICC. Natanong din kung bakit agad-agad isinuko ang dating Pangulo sa The Hague at di man lang kinonsidera ang extradition. Nakasaad daw kasi sa diffusion notice ng Interpol na arestuhin si Duterte at magsagawa ng extradition. Wala man sinabi dito surrender. Extradition lang. Pero ayon kay Remulla, hindi raw yan uubra dahil hindi na miyembro ng ICC ang Pilipinas. Kung miyembro po tayo ng ICC, nakakatulong sana kay President Duterte na hindi po siya ililipad. Siya po yung mismo nag-atras ng ating membership Kung Ayan po ang palitan. Ilan lang sa mga palitan ng paliwanagan ng ni Senator Bato, ni Aimee, dahil sa chairman ng komite, at yun pong mga General PNP Chief, Director General Marbil, at CIDG Director General, Major General na si Torre, at Secretary Remulla nga po. So, ayan. Nasabi ni Remulla, kaya nga daw ayaw nila, kung hanggat maaari, mag-attend ng hearing na yan. Dahil nga daw nabubuli sila. Sabi naman ng mga senador, hindi namin kayo binubuli, tinatanong lang namin. So, hindi ho talaga. Nakaintindihan pa rin. Alam nyo, sa totoo lang, akin pong personal na observation at opinion dito sa aking mga channel, yan ang kadalasang ginagawa ko, ang aking sariling opinion, interpretation sa nangyayari. Alam nyo, kung itong ating mga senador ay magiging neutral ang pagtatanong o magiging neutral ang kanilang paniniwala tungkol sa ginawa ng gobyerno, kung ano ang nangyari kay Duterte, hindi ho magkakainitan ng ganyan o hindi ho magtatalo Ang problema, sa ayaw at sa gusto nila at ng iba pang supporters, talaga namang maka-Duterte ito mga ito. Si Bato de la Rosa, kahit anong gawin mo yan, Duterte. Si Amy Marcos, ilang beses nang ulit-ulit na sinasabi niya, Duterte siya. Sinusuportahan. Sabi nga niya noon kahit mag-isa ako, Duterte ako. At awang-awa nga si Amy doon sa pagkakahuli kay Duterte. Nga po, awang-awa si Amy Marcos dito kay Digong. Pero doon po sa mga biktima ng EJK ay walang pakialam si Amy Marcos. Yan po ang kanyang stand, di ba? Si Digong ay walang kasalanan. Si Digong ay hindi dapat sinuko sa ICC. Alam niyo po kahit na ano pa gawin ni Amy Marcos, hindi naman na mababago ang realidad na ito pong si Digong ay hindi na maibabalik pa dito sa ating bansa. At ultimo nga Senate President di ba sinosoplak na itong si Amy Marcos na huwag daw gamitin ang Senado para sa pansariling interes. Huwag daw gamitin ang posisyon para sirain. Alam niyo, dapat lang talaga wag gamitin ni Amy ang kanyang pagiging senador
para maghigante dito sa mga nagpahuli kay Digong. Dahil yun lang naman po ang tamang gawin. Yun lang ang tama eh. Yun lang ang nararapat para etong si Digong ay mapagbayad sa kanyang mga kasalanan. Ngayon, ito po ang isang magandang paliwanag patungkol po dito sa issue ng yung katotohanan ba na kahit na ano pa ang gawin ni Aimee, ni Bato, ni Bongo, ni Alan Peter Cayetano at ni Jinggoy ay hindi na po mababago ang sitwasyon ni Digong sa ICC. Si Digong po talaga ay nakatadhana na mabulok doon sa kulungan na yon. Ang dating presidente po ng Integrated Bar of the Philippines. Magandang umaga sa inyo, attorney. Long time no hear. Good morning. Good morning, Doris and Alvin. Magandang umaga po sa nakikinig at nanonood sa inyo. Ayan. Anong tingin mo dito, attorney, sa standoff between the Senate committee led by the presidential sister, Senator Aimee, and the executive? Ano po? Kasi parang paulit-ulit nagbabatuhan, partner eh. Tama ba? Correct. Mali ba? Sino nag-utos? Anong basa mo? May mga justices din pala, former justices, na ang posisyon ay mali ang Medyo prosesong pinagdaanan may nagpag-turnover kay dating Pangulong Duterte, sir. But hindi naman stand-off sapagkat sumasagot naman ng matino yung mga tinatanong. No? Kaya lang siguro mahaba yan sapagkat may banggaan ng akala o kaya opinion. So yung pati na rin ho yung mga consultants o resource persons sila, ginagalang natin ang mga opinion nila at sino mang marunong sa batas. Pero sa kahuli-hulihan, yung mamamalaging opinion naman, yung opinion ng Supreme Court. So kung tama o mali yan, nasa korte na ho yung kaso na yan. So dapat hikayatin ng Supreme Court na desisyonan sa lalong madaling panahon o sa takdang panahon para everybody is guided. So magkaiba ho yung kanilang paningin eh. Meron namang batayan yung executive branch sa kanilang ginagawa. So sumasagot naman sila. Kung ayaw nung Senado yung sagot, anong mangyayari? Kung hindi mo naman pwedeng pilitin yung tinatanong mo, na ang isasagot niya yung gusto mong sagot. Kung sa kanilang tingin, yung sagot nila ang tama. So, Opo. Pero, sana, I was wondering, Attorney Egon, kung sakasakaling mag-decide ang Korte Suprema in favor of the position of the pro-Duterte camp, how do you correct what happened? Ano yung remedyo niya? Wala na eh. Kung nandun na siya sa the Netherlands eh. Paano pa makukorek yun kung mali nga ang prosesong pinagdaanan? Well, the fact na mali yung proseso, it does not necessarily invalidate naman yung kaso o yung jurisdiction ng ICC. So, since nandun na, tama ang sabi nyo, hindi naman pwedeng utusan ng Supreme Court ang ICC na ibalik yan. Hindi rin naman nila pwedeng utusan ang executive na ibalik si dating Pangulong Duterte sapagkat wala na sa kanilang jurisdiction yan at nagpasya na sila. Siguro ang maaari lang gagawin at sa totoo nga, kahit hindi na nila hintayin yung resulta ng Supreme Court decision, kung tingin ng kapamilya o kapanig ni Pangulong Duterte that his constitutional rights were impaired or violated na walang kabase-basehan, di mag-file ng civil case for damages. Kasi meron namang remedyo under the civil code. When somebody Sige po, tuloy nyo. violates your constitutional right, you can sue for damages. Pwede rin ho yan. It will be independent and separate from the petition pending before the Supreme Court. Or pwede po bang gamitin ng Duterte camp sakaling halimbawa manalo sila, sabi ng Korte Suprema na kung mali, unconstitutional, mali yung prosesong ginawa ninyo sa dating Pangulo, can they also use that in their argument sa ICC naman kasi doon September pa magsisimula doon eh. So between now and September, talagang nakadetain po siya. Can they also use that in an international court o walang visa yan sa isang international tribunal? But maaari ho nilang gamitin yan kung magkaroon ng decision favorable sa kanila, pero hindi necessarily na tatalima ang ICC sapagkat iba ho yung rules nila doon eh. At kung titingnan natin ang detalye ng kanilang rules at yung mga jurisprudence nila doon,
the legality or illegality of the arrest does not necessarily affect yung warrant of arrest at yung pag-custody sa kanya sapagkat meron hong live case pending before the court eh. So hindi yan magiging effective na pamamaraan for them to dismiss the case. The best really is pabilisin yung trial at kung talagang inosente siya o walang ebidensya yung mga complainant, yung mga kaanak ng pinagpapatay nila sa EJK, di mapapawalang sala siya. But itong mga ganitong mga argumento, mabuti pag-aralan nila yung rules at saka jurisprudence ng ICC kasi sa ating pagkaalam, hindi material o hindi effective yung lapses or mistakes in the execution of the warrant. It does not invalidate the warrant. It does not deprive ICC of jurisdiction. Yan po, presidente na po yan dati ng Integrated Bar of the Philippines. Siya na po ay, kumbaga, pinapaliwanag niya na kahit ano pang gawin ng Senado, kahit na maglabas pa ng kautusan ng Korte Suprema na ibalik dito si Digong, wala na pong magiging sagot ang ICC. Hindi po under jurisdiction ng Pilipinas ang ICC. Hindi natin pwedeng utusan ng ICC. May sariling pag-iisip ang ICC at wala po silang pake kung kidnapping, kung rendition ang ginawa kay Digong. Wala silang pake. Ang importante, nasa jurisdiction na nila si Digong. Diba? Ito yung magandang mapanood ni Amy Marcos itong mga ganitong interview. Ito ipatawag nila sa Senado. Kaya lang hindi nila gagawin kasi nga po kontra sa naratibo ni Amy, ni Bato, etong si Attorney Igon. Doon lang naman tayo sa tama eh. Doon lang naman tayo sa kung ano yung sinasabi ng batas. 'Di ba? Wala na, ang dami na nagsasabi. Hindi lang itong si Acunas kasi kumbaga yung kanyang mga sinasabi, yung dating justice na nandoon sa Senado. Minsan parang maiisip mo yung kanya sinasabi ay pumapabor sa gobyerno. Minsan naman pumapabor kila Amy. Pero, di ba, kung ang makakausap ni Amy ay yung mga katulad nila Attorney Ted Te, Attorney Butuyan, Justice Carpio, dagdag mo na itong si Attorney Igon ng IBP. Maliliwanagan siguro si Amy kasi ito talagang yung batas po na nakapaloob sa ating bansa, ito yung mga hustler, ito yung talagang mga magagaling. Ito talaga yung mga meron ng mga napatunayan pag-usaping batas. Ang pag-uusapan, di ba? Ito kausapin ni Amy. Tapos tsaka ang kanyang yung alam mo, lagi natin, nalilito kami, naguguluhan kami. Hindi totoo yun. Hindi kayo nalilito, hindi kayo naguguluhan, Senator Amy. Ayaw lang ninyo ng sagot ni General Torre, ni Boying Remulla, ni Ambassador, o yung sino yun? Yung si Kalanilaw ba yun? Ayaw lang ninyo ng sagot nila. Hindi pumapabor sa inyo yung sagot nila. Kaya ang tingin ninyo, nagsisinungaling yung tao. O ang tingin ninyo, may itinatago. Ang totoo niyan, ayaw ninyo ng sagot nila dahil ang gusto nyo nga naratibo, may illegal sa paghuli kay Digong. So, dun pa lang malalaman mo na, makikita mo na sila ay pro Duterte. Kaya nga ang tanong nila doon sa mga membro ng Malacanang o ng Executive Department ay talagang may pagdidiin, may halong galit at paninisi. So, kung in aid of legislation, paano makakakuha ng idea para gumawa ng bagong batas? O baka naman ito ay investigation lang para hiyain ang gobyerno ni Pangulong Marcos. Tanong ko lang mga senador, gusto ba niyong hiyain sa international community at sa mga Pilipino sa loob at labas ng bansa ang ginawa ng Pangulo? Sa kabila ng paulit-ulit from day one na nag-hearing kayo, pinanindigan ng Malacanang ang kailang ginawa na aayon sa warrant of arrest at saka po batas ang pagkakahuli o surrender kay Duterte. Pangalawa, trabaho ng Estado.
At obligasyon din ng Estado na sumunod sa batas. Pangatlo, obligasyon din ng gobyerno na bigyan ng hustisya ang mga taong sumisigaw, naghahanap ng katarungan dahil sa naging biktima ng tukhang ng panahon ni Duterte. Yan ay obligasyon ng gobyerno, hindi pwedeng pagtakpan yan. At muli kong pinapaalala mga kaibigan, ang kaso ni Duterte sa ICC ay reklamo ng mga pamilya ng biktima. Hindi po ang Philippine government o ang Marcos administration ang complainant ni Duterte. Sila lang ang nagpatupad ng batas dahil may warrant of arrest. At yun na nga, isa sa naging dahilan. Kaya hindi dumaan sa extradition treaty dahil nga tayo ay hindi member ng ICC. Sino bang may kasalanan? Baka hindi tayo member. Member tayo dati pero nag-withdraw nung panahon ni Duterte. Ayan, okay? Kaya parang naalala ko yung sinasabi ni Enrile. Hindi nyo kasi pinaghandaan. Alam naman ni Duterte na aabot sa ICC itong isyong ito dahil mula pa nung siya ay mayor, may nagrereklamo na sa kanya. Nung maging presidente lalo na. Kaya dapat pinaghandaan kaysa sa magpaikot-ikot lang po ang usapan. So sa akin pong paniniwala, dahil po mga senador nagtatanong ay pro-Duterte, talaga ang gusto nila yung makukuha na impormasyon sa mga taga-executive department yung papabor sa kanila. At yun namang Malacanang, like Secretary Remulla, PNP, at iba pa, paninindigan nila kung ano ang ginawa ng Estado. So medyo magkalayo. Ang gobyerno, maninindigan doon sa kailang tamang ginawa na naaayon sa batas. Ito naman pro-Duterte mga senador, hindi nila matanggap yon dahil ang kailang paniniwala dapat hindi ibinigay. Isinurrender si Duterte sa ICC. So magkalayo, hindi ho talaga makakaintindihan. Kahit makasampung hearing pa yan, wala hong mangyayari. Kahit araw-araw mag-hearing, kung ganyan naman ang dating ng conclusion at paliwanag at tanong ng mga senador pro-Duterte, wala hong kaliwanagan yan. At isa pa, tanggapin na natin o hindi, tanggapin na ninyo o hindi ng mga DDS, hindi makakabalik si Duterte rito ng ganon-ganon lang kasi siya ay hindi na kontrolado ng Philippine government. Siya ay kontrolado ng ICC. Sila lang ang makakapag-decide kung siya ay papakawalan o hindi habang nagtatrial. At pagkatapos ng trial, sila din nakakaalam kung guilty o not guilty si Duterte. Hindi natin alam yon. Kaya malabo ho talaga makalaya sa ngayon. So, para hindi nilang masyadong nag-aaway, ay kaya pinaliwanag ko, ang gobyerno maninindigan sa kailang ginawa at ang mga pro-Duterte naman maninindigan na ang kailang paniwala ay mali. Kaya kasing layo ng Pilipinas at Netherlands ang paniniwala ng dalawang panig, kaya walang mangyayari dyan. In aid of publicity, in aid of re-election. Kung pero yung in aid of legislation, malabo pa sa sabaw ng puset na naman. Please like and share the video. Po, ang dapat na gawin dito ni Senator Chis Escudero ay ipatigil na ang kangaroo court hearing na ito na ginagawa ni Amy Marcos dahil ito nga po ay bias na bias kay Digong. Hindi po ito iniimbestigahan para po makagawa ng batas si Amy Marcos, kung hindi para po mapilit ang gobyerno na ito na ibalik si Digong, pauwiin dito si Digong sa Pilipinas at parusahan ng mga nagsuko kay Digong doon sa Interpol para madala po sa ICC. Kaya dapat, 'di ba, ang gawin ni Senator Chis Escudero ay supili na ang ginagawang kasamaan na ito ni Amy Marcos dahil ginagamit po niya na venue ng kanyang paghihigante ang Senado. Nasasayang po ang pera ng taong bayan dahil po sa walang kakwenta-kwentang Senate hearing na ito at wala naman pong magagawang batas diyan. Wala, dahil wala naman pong katulad ni Digong na nagpagurgur po ng 30,000 tao para po sa kanyang pansariling interes, para ang kanyang mga kaalyadong drug lords ang mangibabaw sa sistema ng pulburon dito po sa Pilipinas. Yun lang naman po yun eh. Diba? Wala na pong gumawa niyan. Wala nang ibang presidenteng gagawa niyan, si Digong lang.
Wala nang ibang presidente na maghahangad na magpagurgur ng ganyang karaming tao dahil nga po, hindi naman po masasama ang mga nagiging presidente. Si Digong lang yun. Si PBBM, kita nyo, nilalabanan niya ang illegal na pulburon sa napaka-demokratikong paraan. Dinadaan sa demokrasya, may due process. Wala pong mga inosenteng nadadamay. Walang 9 years old na nadadamay. Wala pong kabataan na nadadamay. Wala pong mga inosenteng call center agent na bigla na lamang nagugurgur. At sinasabing merong placard nakalagay, "Huwag tularan. Polvoron user, huwag tularan, polvoron." Nagtitinda ng polvoron. Pero pag chinek sa barangay, wala sa listahan ng pangalan. Pag chinek sa munisipyo, sa City Hall, wala doon ang pangalan sa mga sinasurveillance. Pag chinek sa PIDEA, wala rin doon ang pangalan sa listahan ng PIDEA. Kapag dinrug test, wala pong makukuha, negatibo. So ano yun? Ginurgur lang dahil po kailangang makakota ng mga parak ng mga PNP na inutusan ni Digong para nga naman magmukhang meron talaga siyang ginagawa kontra sa polvoron. Pero ang totoo, ang nangingibabaw at dumami pa ang bentahan dahil sa kanyang mga kaibigang tsekwa. Wala na pong presidenteng gagawa niyan. Hindi po na mauulit ang pangyayari na ito. Maaaring maulit man ito, baka sa 30-25 na. Pero sa kapanahunan natin ngayon, sa siglo na ito, hindi na po yan mangyayari. Hindi na po yan gugustuhin ng ating mga kababayan na mangyari. Nakita na nila kung gaano po kalupit ang isang Digong Duterte. Hindi na po nila yan gugustuhin pa. Kaya po, sigurado ko walang magagawang bata si Amy Marcos para sa ating mga kababayan, para sa atin. Kasi wala naman pong uulit na sa ginawa ni Digong. At wala na rin po tayong presidente o dating presidente na isusuko sa ICC na gumawa po ng kasong crime for humanity. Hindi na po yan mangyayari dahil wala pong presidente na nagagawa po niyan. Bukod tangi lamang si Digong. Kaya Senator Amy Marcos, hanggat may natitira ka pang katinuan sa sarili mo, itigil mo na yan dahil wala ka namang kwenta kay Digong. Wala ka ring kwenta sa DDS. Wala ka ring kwenta kay Hanilet. Paek-ek mo lang yan. Tigilan mo na lang yan dahil si Hanilet, napaka makapangyarihan nung sinabi niya na yon na paek-ek lang. Dahil tatanim sa isipan ng mga botante sa May 2025 election na sinabi ni Digong at sinabi ng asawa ni Digong na paek-ek mo lang yan. Kaya tama na lang yan, tama na. Kalokohan na yan. Tulungan nyo na lang yung mga Pilipino dun sa Qatar. Tama na yung Qataranta dun. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Thank you, Sir Mike Abe, sa yung video na aking nereaksyonan. Ingat po kayo, nasan mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first.